Viral ngayon ang isang foreigner na nagbebenta ng empanada sa Pasig. Iniwan daw siya ng asawa niyang Pinay kaya nagsisikap siya ngayong mabuhay mag-isa dito sa Pilipinas. Kilalanin natin siya sa report ni Mon Gualvez. Agaw pansin ng tinderong ito ng empanada at cookies sa Pasig. Isa kasi siyang foreigner. Siya si Marcos Trump, 54 years old at isang German national. Araw-araw siyang pumupwesto sa iba't ibang lugar sa Pasig para magtinda ng empanada at biskwit. 20 pesos ang benta niya kada isang pirasong empanada, habang 5 piso naman ang cookies na sinusupply daw ng kanyang kaibigang foreigner din. Kwento ni Marco, 8 taon na siya dito sa Pilipinas. Nakapang-asawa raw siya ng Pinay pero kalaunay iniwan din siya para sa ibang lalaki. Naubos daw ang kanyang ipon, pero life goes on para kay Marco. Imbis na mamalimos, mas pinili niyang gumawa ng ibang paraan para mabuhay. Regardless that I found a way to survive also without her, it was difficult but I do it. 3 hanggang 500 piso ang kinikita niya sa isang araw. Bago magtinda ng empanada, mga artwork daw ang unang binenta ni Marco. I'm an artist, I create art magnets for the refrigerator. This is maybe better to get some money or faster because food. Pero hindi raw sapat ang kinikita niya, lalo't may iniinda rin siyang mga sakit. Nang mag-viral ang TikTok video ni Marco, agad bumuhos ang tulong sa dayuhan. Nakakausap naman doon ni Marco mga kamag-anak niya sa Germany, pero wala pa raw siyang planong bumalik doon. I stay here. Can help me to buy the empanada. That I can make Sinampulan pa tayo ni tatay ng ilang Tagalog words na alam niya. only, pero hindi marunong Tagalog ng ang masyado. Ay naku. Isa lang ang hiling ni Marco. Sana raw mabigyan siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa BPO industry dito sa bansa. Pero sa ngayon, magpapatuloy lang daw siyang magbenta ng kanyang mga tinatawag na Blessed Happy Nada. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at